napatunayan na mapapayag ka na maalis yung aparati yung ginawa nilang tatanggal yung device na pinapasok nila sa... Meron na natanggal na Wala ka nila, yung natapos yan, ayaw nila ipakita sa amin. Hindi namin alam kung natanggal nila o hindi. Basta sabi nila, tatanggalin nila yung device para maano yung buhay ng anak ko. Alam mo ito sabi ko, pinahirapan niya yung anak ko. Hindi na kaya yung sabi nila na natanggal na yung device na dito na nasa paanak ako. o nasa paanak, nasisirit na. Ano yung mga 5:30. Sabi yung lumusay sa doktora, sabi ko, Dok, ano, kapunta na yan ako. Okay na, natanggal na yung device. Sinabi na. Isa, gano'ng katagal yun? Akala namin, Magdali na dyan lalabas na. Parang kaya umabot ng gabi na alas 8. Kaya kami, ginagawa niya yung PDA niya, yung kasi nakakasama ng gawa nila. Tapos biglaan yung sinabi niya sa amin na yung anak ko, Nakuha na yung stable yun. hindi na kayang. Nila sa ICU. Bakit ganun? Dapat pinagpahinga muna nila yung anak ko. Alam niyo yung pagod na yan ako sa pinaggagawa nila eh. Hindi kinakuha. So merong parang may pagkakataon na parang pinilit kayong pumirma doon sa pangalawang procedure. Oo. Kasi gusto Na may na- halong pananakot pa. Oo na hindi mabubuhay ang anak nyo pag hindi nyo pipirmahan to. Kasi pagka... Ma-identify nyo yung pangalan ng nurse na nagsabi noon. Anong pangalan ng nurse? Ano ito? Pagkakataon na parang tinakot ka. Pag makikita ko siya, oo, pag nakikita, oo, o si Mac. Pag tinanong kita ngayon, lumalabas yung firma yung dito ka sa loob mo. Hindi talaga. Alam nila na pinagpaumaga namin ayun Ay, dahil pinipilis na madaling araw. Paano nyo na ako para matapos ko yung para maano na expression na ako. Sabi ko, bukas na yan, pwede ba? Tapos sabi niya, kailangan ng pirma to, bukas na yan. Tapos di yung umaga na, kasi na, andyan na yung doktor, hindi na siya pakainin, hindi siya ganun. Pirmahin na ako to. Kailangan na to. Kailangan na itong pirmahan nyo. Kaya sa kamistuhan namin na mababa yung buhay ng anak natin. Sa nilang pagpapirma sa amin. Pirmahan. Hindi na pwede ako parang maalis yung ugat. Nakadalawang operan, hindi naman naalis yung ugat. Anyway, bigyan natin ng pagkakataon yung mga doktor at nurse at yung buong Philippine Heart Center for Asia na ipaliwanag kung ano pong nangyari dito. No? Sa ngayon, nakikita natin yung bata kapag inopera, napakalusog. Oo. Nakita din natin yung pangyayari na yung unang procedure, medyo nagkaroon ng konti kapalpakan. Ano? Nakausap ko si Dr. Jonas, na hindi naman siya kasama talaga doon sa team. Yung unang team na gumawa noon. Pero somehow, nung palis ako ng Vietnam kasi sa airport ako doon, ano, tumawag, akala ko magpag-uusapan nila muna. And then sabi ko nga, pagbalik ko, gusto ko muna silang makausap bago nila gagawin yung procedure. No? Bumalik ako noong Martes, ng halos paggabi na, nagkaroon ako ng pagkakataon, nag-aantay na ako mula nung pagdating ko, may text niyo ako, hindi nangyari yun, parang hindi ako nangyari, na naset up yung sinasabing meeting. Kasi nawala na ako sila dun eh. Parang iniiwas doon sila sa inyo. Iniiwas na sila sa inyo na nalaman nilang may kamagana kaming doktor. Sige, ewan ko kung duty ako, ewan ko kung sino madadat na nyo, pangalan na ako dito. Samantala si Dr. Jonas, nung lunes na paalis na ako sa Puntang Vietnam, at sabi ko, paalis ako. Sabi niya, alas 8 ng gabi. At kinabukasan, pagbalik ko, yun pala, nagbago na naman. Nung narinig kong text, hindi daw gabi. So nagkaroon talaga ng problema. Well, mamalalaman din natin kung itong mga doktor na ito umiiwas, no? Kasi palalakihin natin ito, dadali natin ito sa kinauukulan, especially
meron tayong advokasya sa ang Batang Musmos, no? Yung may dosenteng Batang Musmos na may sakit. Magkaroon ng katarungan na po. Hindi parang sa palagay ninyo, hindi normal na kamatayan. Nakikita ko po talagang Pinahirapan nila. Pinahirapan Hindi nila. na kaya, pinilit nila kung gusto nila tanggalin yung palitatanggal, hindi nila matanggal. Dahil sila hindi kaya. Ang kwento ng bata ito, no, may Down syndrome. Mula pa nung baby ko, tinulog na sa akin ni Rowena kung ano ito dapat gawin. Ang sa akin, Pinatherapy ko 6 years. oo, ang sa akin nga, hayaan na lang kung normal course ng Down syndrome naman, ano, tawag dito. Alam natin, may komplikasyon sa puso, pero dapat inisip din ang mga gagamot na kahit pa paano, baka mapabilis lang yung buhay ng isang batang may Down syndrome na hindi naman din talaga siguro tatagal sa ipa-estimate ko. Siguro kung huwag lang gagalawin, no, hayaan lang natin yung normal course, baka umabot ng 15 years. Di ba? At ito nga, lately, kung nalaman ko na lang, na-convince na kayong lagyan itong opo. Oo, Kaya lang namin ipakawalan. na-convince Ang na. sabi po sa Sabi amin, kasi, Pero hindi naman talaga sa totoo, umabot na nangitin yung bata, nakita natin sa video, no? hindi po. Hindi talaga. lahat ng ano niya, yung laboratories niya nandito na okay pa. Base sa akin, pag-usap kay Dr. Jonas, no? Saka yung isang doktora pa yata na may nakausap din ako Yeah. Korea. nung Sabado. Ay, bisa si ICU, si Doktora, Sinasabi na yung device na to, may 30 na yata pasyente na ginawa. Pero ngayon lang parang nagkaroon ng komplikasyon yung time ng unang procedure na parang nakawala yung part ng occluder. Yun nga po. Umikot na nga daw malapit sa pulmonary artery. Pero ang tanong ko sa kanya, bakit hindi nyo na-anticipate na kailangan pala ng pandukot? Kung sakaling makawala yun, bakit wala ka agad-agad yung pandukot na yun? No? At lumalabas, nung pag-uusap namin nung Sabado yun, hindi available sa Philippine Heart Center yung Biotone, no? Biotone. No, sa Japan pa daw. So bakit sila gumagawa ng isang procedure na hindi pala sila handa? Alam naman siguro nila na may posibilidad na makawala yung isang parte, no? Yung device, no? Dapat ready sila. Hindi sila dapat magkukuha ng isang procedure na saka na nila aharapin pala doon na yung problema. Yun nga po sinabi ko sa doktora na bakit yung ginawa yung operasyon na yun na hindi kayo ready na posible, iniisip nyo na posible mangyari yung Yun ang magandang tanong. No, bakit tapos nagkaroon ng bayan to, kailan lang? So lumalabas from yung bayan to na yun, Friday. magurada na dyan ready para makawala man, makuha ka agad. So Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 6 na araw. No? Paano nagkaroon ng bayan to? Makala ko ba kung kesyo kukunin pa sa Japan o manghihiram pa? Bakit nagkaroon ng bayan to? Basta yung schedule nila. Anyway, tanungin natin yung mga doktor, babalikan natin ang mga gumawa dito. At tatanungin natin kung bakit nagkaroon ng bayan to bigla. No? O bayan to ba talagang ginamit nila para mahugot yung mga Ito po ang sabi sa akin ng doktor na yung unang lumabas yung nagbenta ng device. Sabi niya sa akin, nakuha na, kaya lang, bibitaw ulit. Kailan ito sinabi? Kahapon sa ng mga bandang alas 2:30. Tapos hindi ako makapakali, paikot-ikot ako. Kaya nga, 3:30, nakuha na naman, bibitaw na naman. So ang isa pa dito medyo dapat nating liwanagin. Ito bang procedure na ito, experimental pa lang dahil 30 pa lang ang nagawa? Hindi pa talaga, ito ba talaga bang proven na talaga na mahusay, tama, o gumagawa lang sila ng parang eksperimento, no? Hindi po sa ating liwanagin yan. At hindi dapat gumagawa ng eksperimento sa tao basta-basta. Yun nga po, ang palagay ko po, ang obserba ko sa kanila, kasi yung ahente, kumikita. Tapos pati yung mga doktor, parang kumikita rin. Siguro naman, no? Meron niyang
hidden agenda sa isang lahat na naman ng ginagawa ng tao meron niyang kasamang motivation. Meron kombinasyon. Para may yung mga nila. Hindi ko lang magyari. Pero kung meron ginawa sa anak, kailangan ko lang Basta sa ngayon, ang maliwanag gusto natin na ipaliwanag ng mga doktor na na-involve dito sa kaso nito, lalong-lalo na siguro ang pinuno ng Philippine Heart Center for Asia. No? Alam naman natin hindi ito ang unang pagkakataon na ang Philippine Heart Center for Asia ay may mga ganitong pangyayari. Napakarami na ako narinig na mapasok yung pasyente sa ospital na lumalakad, malakas, paglabas bangkay. Yun nga po. So,